Si Prinsesa Yuling ay kasama ang ating bida na si Ning Tian. Si Gian naman ay nagulat nang makita silang magkasama. Nag-apoy din ang kanyang mga mata sa dalawa dahil sa panghihinalang may ginagawang tsoktsakan ang dalawa. Lumapit naman si Ning Tian at sinabing pumunta lang dito si Prinsesa Yuling para magsabi ng kung ano, ngunit si Gian ay hindi kumbinsido at sinasabing nagtsoktsakan ang dalawa. Si Ning Tian ay pinigilan ang kanyang bunganga sa kung ano-anong sinasabi nito at sinabing tumigil ng magsalita si Gian ng walang kabuluhan na agad niya namang sinunod ni Gian. Si Prinsesa Yuling ay tinawag na si Ning Tian para umalis. Si Gian naman ay hinawakan ang kamay ni Ning Tian at sinabing gusto daw nitong sumama sa lakad ng dalawa. Si Prinsesa Yuling ay pinayagan naman itong sumama. Ang tatlo ay nakarating na sa kanilang destinasyon at si Gian naman ay may naaamoy na masarap. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na naghanda daw ang kanyang junior sister ng masarap na pagkain para sa kanila. Ang babae naman ay welcome ang mga bisita ng kanyang junior sister. Nagtaka din siya kung ano daw ang ginagawa nila Ning Tian dito sa lugar. Dahil siya ang nagnakaw ng kanilang kabayo noon, dismayado ito dahil sila pala ang kanilang bisita. Si Prinsesa Yuling ay pinakilala ang isa't isa at sinabi na ang pangalan daw ng babae ay Yukin. Habang nag-uusap ang dalawa si Gian naman ay naaamoy na ang mabangong pagkain. Dahil sa sarap ng amoy hindi niya na napigilan ang kanyang sarili upang maghanda ng kumain. Si Prinsesa Yuling ay sinabi na ang pagkain na ito ay espesyal dahil ito daw ay karne ng shadow hangin na mga kabayo. Matapos marinig ang sinabi ni Yuling, si Gian naman ay nabitawan ang kanyang chopsticks at ito ay nanigas na parang bato matapos malaman na kabayo ito na nagmula sa kanilang lugar. Nagtaka si Prinsesa Yuling kung anong nangyayari kay Gian, kaya naman sinabi ni Ning Tian na nawalan daw ito ng kabayo na kaparehong uri ng niluto ni Yukin. Si Yukin ay biglang tumakbo at sinabing may emergency siyang gagawin, ngunit bago ito tuluyang makatakas, tinanong ni Gian si Yukin kung saan daw nanggaling ang kabayo na niluto niya. Dahil hindi makapagsalita ng maayos si Yukin, napagtanto na ni Gian na si Yukin daw pala ang nagnakaw ng kanyang mga kabayo. Nagalit din naman si Yukin at sinabi na napakatungaw daw ni Gian dahil sa kung saan-saan daw nito tinatali ang kanyang kabayo. Ang dalawa ay nagtatalo kung sino ang mali, ngunit noong makita niya ang malalaking coco melons ni Yukin bigla itong natahimik. Sinabihan ni Yukin na duwag si Gian dahil wala na itong masabi, ngunit si Prinsesa Yuling naman ay sinabi na sumusobra na daw si Yukin dahil sa ginawa nito. Si Ning Tian naman ay lumapit kay Yukin at sinabi na mukhang hindi ito nagsisisi sa kanyang ginawa. Kaya naman nagpaalam siya kay Prinsesa Yuling na siya daw mismo ang magtuturo ng leksyon dito. Si Ning Tian ay nakalapit na, at si Ning Tian naman ay handa na naman humampas ng malalaman na kabundukan. Gustong makawala ni Yukin kay Ning Tian, ngunit wala na itong nagawa kundi ang maiyak dahil sa ginagawa ni Ning Tian. Ilang sandali pa si Yukin ay lumapit kay Yuling at sinabing hindi na siya makakapagpakasal dahil sa ginawa ni Ning Tian. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na si Yukin naman daw ang mali. Kaya naman humingi na lang daw ito ng tawad, dahil kung hindi ilalagay niya daw ito sa solitary confinement. Si Yukin ay humingi na ng tawad sa kanyang nagawa, ngunit si Gian naman ay wala nang masabi dahil sa laki ng coco melons ni Yukin. Si Ning Tian ay tinanong si Prinsesa Yuling kung ano daw ang magagawa niya para sa kanya. Ang prinsesa naman ay sinabi na gusto niya daw tulungan siya ni Ning Tian na maging empress. Nagtaka naman ang ating bida kung bakit gusto nito maging empress. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na gusto niya makipaglaban para sa trono para sa ikabubuti ng karamihan. Sinabi din ni Prinsesa Yuling na gusto niya daw maging payapa at masagana ang kanilang Supreme Divine Kingdom kaya niya gusto maging empress. Tinanong ni Ning Tian kung ano daw ang gusto nitong gawin niya. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na may kailangan siyang makuha at kailangan niya daw ng tao na kaya makaakyat sa pangwalong hakbang kaya naman kailangan niya daw si Ning Tian. Makakatulong din daw ito sa kanya para marating ang Great Emperor Realm. Si Ning Tian ay sinabi naman na naiintindihan niya na daw si Prinsesa Yuling. Sinabi ng prinsesa na magbubukas ang Supreme Secret Realm 2 araw simula ngayon, kaya naman nakadepende daw kay Ning Tian ang kanyang mga hangarin. Tinanong naman ni Ning Tian kung ano ang matatanggap niyang reward sa pagtulong sa prinsesa. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na kahit ano daw ang hilingin ni Ning Tian ibibigay niya kapag tinulungan siya nito. Iniisip naman ni Ning Tian kung makukuha niya nga daw ba talaga ang Thunder Heart Fruit kapag tinulungan niya si Yuling. Dahil sa kakaibang pagtingin ni Ning Tian kay Prinsesa Yuling. Sinabi naman itong huwag siyang pagnasahan ni Ning Tian. Nagtataka naman ang dalawa kung ano ang ibig sabihin ng prinsesa.
Kaya naman sinabi ni Ning Tian na ang gusto niya lang naman daw ay ang Thunder Heart Fruit. Nagtaka naman si Ning Tian sa nangyari dahil bigla niyang nagulat si Prinsesa Yuling. At sinabi nito na sobra na daw ang hinihiling ni Ning Tian sa kanya. Tinanong naman ni Ning Tian kung ano ang ibig sabihin ni Prinsesa Yuling. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na ilang dosena lang daw ang nakukuha nilang Thunder Heart Fruit sa loob ng 1,000 taon, kaya naman pati ang mga royal family ay nahihirapan makakuha nito. Ngunit dahil si Ning Tian daw ang nag-request sa kanya, gagawin niya daw ang kanyang makakaya para makuhanan si Ning Tian ng Thunder Heart Fruit. Dahil sa konsiderasyon ni Yuling sa kanya, pabirong humingi naman ito ng Heaven Rank Martial Arts Skill na libro at 10 bilyon na pera. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na kung siya naman daw ba ang isusunod nitong hihilingin. Ngunit sinabi naman ni Ning Tian na hindi sila pwede magtsoktsakan ni Prinsesa Yuling dahil may asawa na daw ang ating bida. Nagtaka naman si Yuling sa sinabi ni Ning Tian. Bigla ding lumapit si Prinsesa Yuling at tinanong si Ning Tian kung may asawa daw ba talaga ito. Sinabi naman ni Ning Tian na ang asawa niya daw ay ang Empress ng Heavenly Demonic na sekta na ikinagulat naman ng prinsesa. Dahil mapagbiro daw si Ning Tian, sinabi naman ni Prinsesa Yuling na ang asawa niya naman daw ay ang patriarka ng Heavenly Demonic na sekta. Tinanong naman ni Ning Tian kung paano niya naman daw ito nasabi. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na nagbibiro daw si Ning Tian, kaya naman nagbiro din siya. Sinabi ni Prinsesa Yuling na napakasikat daw ng patriarka dahil sa mga kwento nito tungkol sa kanya. Marami daw nababaliw na mga babae dito kaya naman kung pwede magpapabuntis daw siya dito. Dahil sa ganda ng mga sinabi ni Prinsesa Yuling tungkol sa patriarka, sinabi naman ni Ning Tian na tama ang sinabi ni Yuling dahil pareho daw silang gwapo ng patriarka. Si Prinsesa Yuling ay binigyan ng token si Ning Tian upang magamit niya daw sa pagpasok at paglabas sa Mirror Pavilion. Ang usapan ng dalawa ay natapos na, ngunit si Ning Tian ay may napansin. At ito ay ang dalawa na nagiging close na sa isa't isa. Dahil sa sarap daw ng kabayong niluto ni Yukin, dadalhin daw nito ang mga kabayo sa lugar nila at magtatayo daw sila ng restaurant ni Yukin. Habang patuloy na nagsasaya ang dalawa, kinuha naman na ni Ning Tian si Gian para makauwi na sila. Habang tulog na si Gian, si Ning Tian naman ay nagkukultivate na naman. Iniisip din ng ating bida na kailangan niya kunin ang pagkakataon na pumunta sa Supreme Secret Realm para mas lumakas pa. Ilang sandali pa may liwanag na lumabas tungo sa kalangitan. Dahil sa sobrang liwanag nito, nakita ito ng pinakamatandang prince na si Hadran. Sinabi niya din na senyales daw ito na malapit niya nang makuha ang legendary treasure na iniwan ng kanilang ninuno sa kanya. Makalipas ang 2 araw si Ning Tian ay pumunta na sa Mirror Pavilion, ngunit hinarang siya ng mga guard. Pinakita niya ang token na binigay ni Prinsesa Yuling, kaya naman nalaman na ng mga guard na si Ning Tian daw pala ang kasamahan ni Prinsesa Yuling. Ang ating bida ay nakapasok na, nagtataka naman siya kung bakit daw napakaraming tao sa lugar. Ang dalawang may malalaking cocomelon naman ay napansin na ang pagdating ni Ning Tian. Ang mga marites naman sa paligid ay nagtataka sa bisita ng prinsesa dahil sa napakapangit daw nito. Sinabi ni Prinsesa Yuling na ngayong araw daw ang araw na kung saan maglalaban-laban ang mga prince at prinsesa sa pagiging successor. Kaya naman madami daw ang tao dito. Mula sa entrada may biglang dumating na sakay ng kabayo na nagawa namang mapatumba ang isang bisita sa lugar. Dahil sa hina daw ng lalaking natumba, umalis na lang daw ito sa lugar at huwag daw humarang sa kanyang kuya. Tinanong naman ni Ning Tian kung sino ang dalawang dumating, kaya naman sinabi ni Prinsesa Yuling na magkapatid daw ang dalawa sa nanay. Ang pangalan daw ng lalaki ay Hauran, at ang babae naman daw ay si Yuemi. Si Haurad daw ang pinakamatandang anak ng Lord ng Supreme Kingdom, malapit na din daw itong makarating sa pagiging Celestial Realm. Sinabi din ni Prinsesa Yuling na ito din daw ang pinakamahigpit niyang makakalaban para sa trono. Mula sa paligid may malakas na puwersa ang dumating. Dahil hindi makahina ng maayos si Yukin, sinabi ni Yuling na malamang dumating na daw ang kanilang angkel na si Feng, na isa ding immortal emperor. Tinanong ni Prinsesa Yuling na kung bakit parang wala lang daw ni Ning Tian ang aura ng kanilang angkel, kaya naman si Ning Tian ay nagkunwaring nahihilo sa presensya ni Feng. Iniisip din ni Ning Tian kung kailangan niya daw ba talagang magkunwaring nahihirapan. Ang isang tao ay naglalabas ng matinding aura. Ilang sandali pa si Feng ay tinanong kung nandito na daw ba ang lahat ng kalahok, agad namang sinabi ni Haurad na nandito na daw ang lahat. Kaya naman buksan na daw ng angkel nilang si Feng ang Secret Realm. Naghanda na si Feng, at biglang naglabas ng malaking crystal stone. Napansin naman ni Ning Tian na napakadaming aura daw ang nilalaman ng crystal stone. Ang crystal stone ay nakagawa ng isang pintuan,
at ito ay paununti nang nagbubukas na napansin ng ating bida. Si Feng ay sinabi na nabuksan niya na daw ang pintuan, kaya naman pwede na daw silang pumasok. Sinabi ni Feng na huwag na daw lumayo ang mga papasok kung hindi kinakailangan, dahil ang kailangan lang naman daw nila ay magpalakas sa loob. Habang papasok na ang dalawa, si Yuemi naman ay minamaliit ang mga gustong pumasok. Ang dalawa ay pumasok na sa Secret Realm. Kung nagugustuhan mo ang series na ito, please like the video and subscribe to my channel para matulungan ako sa paggawa pa ng mas marami pang ganitong contents. Thank you mga Lodi Cakes. Dahil nayayabangan si Ningtian sa dalawa, sinabi niya naman kay Yukin na nakawin niya daw ang mga kabayo nito at iluto. Sinabi naman ni Yukin na bilang disipulo ng Misty na sekta, hindi niya daw kaya ang magnakaw ng kabayo ng iba. Ngunit mula sa gilid na iinis si Gian dahil sa sinapit ng kanyang mga kabayo. Sinabi naman ni Ningtian na hindi niya pa daw narinig noon ang tungkol sa Misty na sekta. Sinabi naman ni Prinsesa Yuling na normal lang na hindi alam ito ni Ningtian. Dahil ang sekta daw na ito ay matatagpuan lamang sa Heavenly Sky Domain. Sinabi din ni Prinsesa Yuling na kailangan na daw para pumasok na din sila. Iniisip naman ni Ningtian na prinsesa daw si Yuling sa kingdom na ito, kaya naman bakit daw siya nakikipagtulungan sa Misty na sekta. Sila ay handa nang pumasok, habang iniisip na malalaman lang din daw ni Ningtian ang sagot sa kanyang katanungan mamaya. Ang tatlo ay nakapasok na sa Secret Realm. Habang nakakalipad ang dalawa, si Ningtian naman ay biglang nahuhulog na ikinagulat niya naman. Ang ating bida ay bumagsak ng malakas, kaya naman inakala ng dalawa na namatay na si Ningtian. Sinabi din ni Prinsesa Yuling na aalayan niya daw ng maraming bulaklak si Ningtian pagkalabas nila sa Secret Realm. Ngunit sa hindi nila inaasahan buhay pa si Ningtian. Iniisip naman ng ating bida na kung hindi ang kanyang mukha ang naunang tumama sa lupa, siguradong namatay na daw siya. Tinanong ni Prinsesa Yuling kung ayos lang daw ba si Ningtian. Iniisip din ni Yuling na sobrang taas ng binagsakan ni Ningtian, kaya naman himala daw na nabuhay pa ito. Nagkaroon na naman ng reward si Ningtian matapos magulat si Prinsesa Yuling. Dahil sa nangyari lumakas na naman ang kanyang Beast Tamer Call, kaya naman iniisip ni Ningtian na sulit daw ang kanyang pagbagsak. Sinabi ni Ningtian na ayos lang daw siya, napansin niya din na napakalakas daw ng dumadaloy na aura dito. Kaya naman sinabi din ni Prinsesa Yuling na maganda daw ang mag-cultivate sa lugar na ito. Ilang sandali pa na paglalakad, sila ay nakakita ng malaking statwa. Sinabi din ni Ningtian na mukhang taong dragon daw ang statwa. Natawa naman si Yuling sa sinabi ni Ningtian, ngunit sinabi niya naman na statwa daw ito ng kanilang Demon General 150 years ago na ang nakararaan. Nagtaka naman si Ningtian sa sinabing Demon General ni Prinsesa Yuling. Kaya naman tinanong ng ating bida ang sistem kung may mga demon nga daw ba talaga sa mundong ito. Sinabi naman ng sistem na hindi niya pa daw kumpleto ang kaalaman tungkol sa mundong ito, kaya naman hindi niya masabi kung meron nga ba talagang mga demon sa mundong ito. Dahil hindi alam ni Ningtian ang tungkol sa mga demon, nagtaka naman ang dalawa kung taga dito nga daw ba talaga si Ningtian sa mundong ito. Nagpalusot naman si Ningtian, at sinabi na nakapokus lang daw kasi siya sa pag-cultivate, at wala daw gaanong pakialam sa mundong ito. Sinabi ni Prinsesa Yuling na maraming lahi sa mundong ito, at ang bawat isa sa kanila ay pinoprotektahan ang kanilang bawat teritoryo. Sa Heavenly Spiritual Domain ay karamihan daw ang mga tao dito, habang sa Sky Domain naman ay halos puro beast. Sinabi din ni Prinsesa Yuling na ang isang Demon General daw ay may lakas na maikukumpara sa isang tao na nasa God Realm. Si Yuki naman ay naiinggit daw sa Spiritual Domain, dahil sa Sky Domain daw ay napakaraming nilang misyon tungkol sa pagpatay ng mga beast. Nagtaka si Ningtian kung paano nabuo ang tatlong grupo, ngunit ang dalawa naman ay hindi daw masabi, dahil sobrang habang panahon na daw simula noong nangyari ang pangyayaring iyon. Ang dalawa ay nagmamadali ng tumakbo dahil malapit na daw sila sa hinahanap nila dito sa lugar. Ilang sandali pa sila ay nakarating na sa lugar na kung saan may puro kidlat. Sinabi ni Prinsesa Yuling na hanggang dito na lang daw sila. Kaya naman tinanong ni Ningtian kung ano na daw ang susunod nilang gagawin. Sinabi naman ng prinsesa na kailangan daw makuha ni Ningtian ang item na nasa loob ng kidlat. Habang tumatama ang kidlat malapit sa kanila, napagtanto naman ni Ningtian na kung bakit daw kailangan ni Prinsesa Yuling ng taong kayang makarating sa pangwalong hakbang. Si Yuki naman ay kinakabahan, at sinabi na kung lalapit si Ningtian sa kidlat malamang mamamatay daw ito at masunog. Sinabi naman ng prinsesa na isang Earth King Realm pa lang daw si Ningtian, kaya naman hindi daw gaanong umaasa ang prinsesa sa kanya, gawin lang daw ni Ningtian ang makakaya nito.
Kung hindi daw nito makayanan ang makalapit sa bilog na kidlat, ayos lang daw ito, dahil ibibigay pa din naman daw ni Yuling ang hinihiling nitong Thunder Heart Fruit. Si Ningtian naman ay matapang na umabante, at sinabi niyang kakayanin niya daw itong malagpasan. Si Prinsesa Yuling naman ay kinilig dahil sa pangit ni Ningtian. Ang dalawa ay dumating na din sa lugar, at sinabi ni Yuemi na arogante daw ang kanyang kapatid na si Yuling kung inaakala daw nitong makukuha niya ang kayamanan sa gitna ng bilog na kidlat. Nagtaka din si Yuemi kung bakit naman daw kumuha ng alalay si Yuling na isang Earth King realm lamang. Dahil sa pambabastos ni Yuemi, si Ningtian ay biglang sumugod at lumapit sa dalawa at sinabi na puro daldal lang daw si Yuemi. Nagulat si Yuemi sa sinabi ni Ningtian. Sinampal niya din ang babaeng ito, kaya naman nagalit si Haurad at sinabi na mukhang sawa na daw mabuhay ang pangit na si Ningtian. Si Haurad ay sinubukang sumugod kay Ningtian, ngunit biglang nakalayo agad si Ningtian. Na ikinagulat naman ni Haurad dahil sa nagawa nitong makaiwas sa kanyang atake. Dahil muling nagulat ni Ningtian si Haurad, siya ay nagkaroon na naman ng reward na pwede niyang magamit upang makuha ang treasure sa gitna ng kidlat. Natuwa naman si Ningtian dahil hindi niya daw inaasahan na makakatanggap siya ng ganito kagandang reward. Dahil sa ginawa ni Ningtian kanina kay Yuemi, sinabi nito sa kanyang kuya na tapusin niya daw ang pangit na si Ningtian. Iniisip ni Haurad na masasayang lang daw ang kanyang lakas sa walang kwentang laban na ito, kaya naman iniisip niyang paunahin na lang daw si Ningtian para kunin ang treasure. Dahil malaki naman daw ang tiwala niya na hindi ito magagawang makuha ni Ningtian. Sinabi ni Haurad na dahil magkapatid naman daw sila ni Yuling, pauunahin niya na daw ang kasama nitong si Ningtian. Kapag nakapasa daw si Ningtian sa gitna ng mga kidlat ng mag-isa, aalis na daw silang dalawa ni Yuemi. Si Ningtian ay pumayag naman na sa sinabi at pinangako ni Haurad sa kanila. Iniisip din ni Ningtian na mabuti na lang dahil hindi natuloy ang kanilang laban dahil magiging masama daw sa kanya kung sakaling masaktan niya ang nakakatandang anak ng Lord ng Supreme Kingdom. Si Haurad ay masaya naman dahil sa pag-aakalang hindi magagawa ni Ningtian ang makasurvive sa gitna ng mga kidlat. Si Ningtian ay umabante na at handa na sumabak sa mga kidlat. Si Ningtian ay kalmado lang na umaabante. Kaya naman namamangha si Yukin sa kanya, ngunit si Haurad naman ay sinabi naman na nasa umpisa pa lang daw si Ningtian para mabilib si Yukin. Tinanong ni Ningtian ang system kung may iniwan na treasure nga daw ba sa lugar na ito. Ang system naman ay sinabi na gamitin daw ni Ningtian ang Song of Thunder Tribulation upang makuha ang treasure. Si Ningtian ay nilabas na ang kanyang gukin. Nagtataka si Yukin sa ginagawa ni Ningtian, si Prinsesa Yuling naman ay napansin na hindi daw simple ang ginagawa ni Ningtian. Ang ating bida ay handa ng magpatugtog at bigla na lang may lumabas na matinding liwanag na nagmumula sa kanya. Lumabas din ang isang dragon na kidlat na ikinagulat naman ni Prinsesa Yuling dahil ito daw ang Dragon Redem na iniwan ng kanilang ancestor. Ang isang lalaki ay namamangha dahil sa nagagawa ni Ningtian. Si Ningtian ay sinusubukan na kontrolin ang dragon. Ang lalaking dumating ay isang holy son ng Xiaoyao. Sinabi ni din ni Prinsesa Yuling na mukhang interesado din daw ito makita ang ginagawa ni Ningtian. Sinabi naman ito na hindi niya pwede palampasin ang ganitong eksena. Si Haurad naman ay iniisip na kung sakaling makuha ni Ningtian ang treasure, aagawin niya daw ito sa kanya. Ang dragon na kidlat ay patuloy na pilit lumalapit kay Ningtian, kaya naman iniisip ng ating bida na naaakit daw ang dragon sa kanyang ginagawa. Habang nagpapatugtog sinabi ni Ningtian na huhulihin niya daw ang dragon na ito. Si Ningtian ay nagpalabas ng malakas na aura, at ang kanyang mga apoy na dragon ay sinusubukan na mahuli ang kidlat na dragon. Napansin naman ng dalawa na nagiging maliit daw ang kidlat na dragon habang tumatagal. Si Haurad ay nagugulat dahil mukhang magagawa daw ni Ningtian na mahuli ang kidlat na dragon. Pati si Yuling ay inaakala na mukhang kayang-kaya daw noon ni Ningtian na humakbang sa pangsyam na palapag. Si Ningtian ay patuloy na tumutugtog. Hanggang sa paunti-unti na lamang nawawala ang kidlat na dragon. Si Ningtian ay bumuelo na para bitawan ang huling nota, at ilang sandali pa nagawa niya nang maabsorb ang dragon na kidlat, kaya naman naabot na ni Ningtian ang pinakamataas na level ng thunder hangin na daw. Tapos na si Ningtian, at napasabi na lang na hindi na masamang reward ang kanyang nakuha. Mula sa itaas ng bundok may nakikita siyang namumuong kidlat, kaya naman mukhang ito na daw ang gustong makuha ni Prinsesa Yuling. Mabilis na umakyat si Ningtian gamit ang kanyang dragon. At ito ay sinubukan niyang kunin. Nang ito ay mahawakan niya, ito ay biglang naging libro na naglalaman ng Divine Thunder na skill. Si Ningtian ay bumaba na at sinabing nakuha niya na ang gustong makuha ni Prinsesa Yuling.
Matapos makababa, sinabi ni Prinsesa Yuling na mag-ingat si Ning Tian. Iniisip naman ni Haurad kung lalabas na daw ba ang legendary treasure. Mula sa likod ni Ning Tian lumabas ang matinding liwanag, at mula dito, may nagsabi ng 10,000 taon na daw siyang naghihintay. Ang matanda ay sinabi na sa wakas may nakabukas na daw ng kanyang kaluluwa na naiwan dito sa Secret Realm. Ang apat naman ay biglang lumuhod matapos makita ang kanilang Supreme Ancestor. Tinanong ng matanda kung hindi daw baluluhod si Ning Tian, sinabi naman ni Ning Tian na isang hamak na kaluluwa na lang daw ang matanda, kaya naman bakit naman daw siya luluhod sa kanya. Si Prinsesa Yuling ay namamangha sa nagawa ni Ning Tian, nagtataka din siya kung anong klaseng God Realm daw ba ang kanilang ancestor. Namangha din si Haurad dahil may natitira pa daw palang kaluluwa ang ancestor nila sa lugar na ito. Iniisip niya din kung may connection daw ba ang matanda sa legendary treasure na nakatago dito sa lugar. Tinanong ng matanda kung bakit napaka-arogante daw ni Ning Tian. Nagtataka din ang matanda kung anong mayroon sa katawan ni Ning Tian. Napansin ng matanda na may enerhiya daw ng isang great emperor si Ning Tian. Iniisip niya din na mukhang lumalakas na daw ang henerasyon ng kanilang Supreme Kingdom. Dahil si Ning Tian daw ang nakapagpalabas sa kanya, hindi niya na daw papansinin pa ang pambabastos ni Ning Tian. Kailan naman daw napalabas ni Ning Tian ang matanda? Sinabi naman ng matanda na matapos daw malagpasan ni Ning Tian ang kanyang pagsubok lilitaw daw ang kanyang kaluluwa, at para ibigay ang treasure na nakalaan para sa kanya. Si Haurad naman ay nagulat dahil totoo daw pala ang legendary treasure. Sinabi naman ni Ning Tian na hindi niya daw alam ang sinasabi ng matanda, ngunit ang matanda naman ay sinabi na meron daw talento si Ning Tian na makikita lamang sa 1,000,000,000 na katao. Dahil sa makaluma na magsalita ang matanda, sinabi naman ni Ning Tian na masyado ng gasgas ang mga linyahan nito. Nagtataka naman ang matanda kung bakit tawa ng tawa si Ning Tian. Ang matanda ay naglabas ng isang libro na naglalaman ng mid-grade na hand-to-hand combat technique na tinatawag na Supreme Chaos Cloud, at ito ay ibibigay niya daw kay Ning Tian. Dahil sa ganda ng ibibigay ng matanda, sinabi naman ni Ning Tian kung sinusubukan daw ba siya nitong lokohin. Sinabi naman ng matanda na siya daw ang kanilang Supreme Ancestor, kaya naman bakit niya naman daw lolokohin si Ning Tian. Ang matanda ay handa na ibigay ang libro, at sinabing si Ning Tian na daw ang bahala sa lahat dahil ipapasa niya na daw ang kapangyarihan sa kanya. Handa naman ang tanggapin ni Ning Tian ito, at sinabi na huwag nang mag-alala ang matanda, dahil proprotektahan niya daw ang lahat gamit ang teknik na ito. Si Haurad naman ay sinabi na walang karapatan si Ning Tian tanggapin ang legendary treasure, dahil isa lang daw stranghero si Ning Tian na napadaan lamang. Nagulat naman ang matanda sa narinig, ngunit agad naman ang kinuha ni Ning Tian ang libro. Malakas daw ang loob ni Ning Tian para magsinungaling sa kanya, ngunit sinabi naman ng ating bida na hindi niya naman daw sinabi na tagalabas siya. Kaya naman hindi daw siya nagsinungaling. Binigay na daw ito ng matanda sa kanya, kaya naman wala na daw karapatan ang matanda na kunin ito sa kanya. Gamit ang comprehension skill ni Ning Tian, mabilis niyang nalaman ang mga nilalaman ng libro. Kaya naman muli na naman siyang lumakas. Habang paunti-unting nawawala ang matanda, sinabi niya naman na sigurado daw na may dahilan ang pagpaparito ni Ning Tian. Tadhana din daw na si Ning Tian ang nakakuha ng kanyang treasure. Ang matanda ay pinagmasdan na lang ni Ning Tian mawala. Nawala na ang kaluluwa ng matanda, ngunit may taong lumapit kay Ning Tian. Ito at walang iba kundi si Haurad, at sinabi nitong ibigay daw ni Ning Tian ang libro sa kanya. Nag-aalala naman si Yukin dahil mukhang maglalaban daw ang dalawa. Wala din daw magagawa si Ning Tian dahil nasa tuktok na daw ang pagiging Immortal Emperor Realm ni Haurad. Dahil sa sobrang importante ng nakuha ni Ning Tian, sigurado daw na hindi nito basta-basta hahayaan na lang na hindi niya ito makuha. Sinabi naman ni Ning Tian na siya daw ang nakakuha ng librong ito, kaya naman hindi daw siya baliw para ibigay ito sa kanya. Sinabi naman ni Haurad na magsisisi si Ning Tian sa kanyang naging desisyon. Sinabi ni Prinsesa Yuling na ibigay na daw ito ni Ning Tian dahil hindi niya daw magagawang protektahan si Ning Tian. Kumpiyansang sinabi naman ni Ning Tian na huwag mag-alala si Yuling dahil hindi naman daw siya kayang talunin ni Haurad. Dahil sa mga sinasabi ni Ning Tian, naglabas na si Haurad ng matinding aura. Si Yukin ay sinabing mamamatay na daw si Ning Tian, habang si Yuling naman ay nalaman na hindi niya daw talaga kakayanin si Haurad. Si Haurad ay sumugod na, habang si Ning Tian naman ay sinabi sa system na gamitin na daw nito ang God Realm card. Si Ning Tian ay biglang napunta sa pagiging God Realm at tumatagal ito ng 2 araw. Nagulat si Haurad sa kanyang nakita, dahil siya ay hindi magawang makapasok sa depensa ni Ning Tian. Ilang sandali pa wala pa ding magawa si Haurad. Si Ning Tian naman ay nakangiti lang sa ginagawa ng kanyang kalaban.
Sining Tian ay ikinumpas lang ang kanyang daliri, ngunit biglang tumilapon si Haurad sa napakalayo. Matapos mabalibag, naramdaman niya daw ang isang God Realm na aura kay Ningtian. Nagtataka din siya dahil ang buong akala niya ay Earth King Realm lamang si Ningtian. Nagulat ni Ningtian ang lahat ng nasa paligid at muling nagkaroon ng plus 100 cultivation points. Si Ningtian ay hindi daw makapaniwala sa kanyang kapangyarihan. Ang eksena ay nalipat sa Mirror Pavilion kung saan naghihintay ang lahat sa taong lalabas. Dahil sa kakaibang nangyayari sa portal, iniisip ng lahat na mukhang nakuha na daw ni Haurad ang legendary treasure. Ngunit sa hindi inaasahan ng lahat, si Ningtian ang naunang lumabas ng portal.